Pasok. Kamusta na po yung kapatid at si VP Sara? I'm asking because I suppose you have come out in public saying that you're very close also to VP Sara. So kamusta na po yung dalawa? Well, nagkita naman kami, civil naman, pero it has to be said that VP Sara is very bothered and confused by the demolition job against her, and my brother repeatedly asserts that it's not his doing. Diyan pa lang, kitang-kita nyo na kagad, di ba? Kitang-kita nyo na kagad yung style nito ni Senator Amy. Alam mo, dalawang bagay ito eh. Dalawang punto nakita ko dito. Number one, she is saving the ass of her brother. Una yun. Okay, kitang-kita nyo naman na halatang-halata yung kanyang leaning pa rin sa kanyang kapatid. Even if minsan pumipitik siya, ganun pa ang pagliligtas. Kaya nga sabi ko sa inyo di mo aalis po yun. Kahit ba may awayan. Alam mo, halimbawa ho kami ng kapatid ko. Kami ng kapatid ko, nung naalala ko, nung elementarya, nung high school, nag-aaway kami yan. Habol lang kami ng itak at saka ng bambu. Hindi alam ng tatay ko yan. Pero nag-ahabol lang kami niyan. Tapos, as in, hindi kami magkasundo, okay? Pero, ito yung noon to, pero pag ako may nakaaway nung high school, ngayon kasi iba na eh. Ngayon, close na kami. Pero nung high school, elementary, hindi kami close niyan. Okay? Pero pag ako may nakaaway nung high school, kahit nagpapatayan kaming dalawa, tutulungan ako niyan. Ibig sabihin, sasalbayin ako niyan sa mga kaaway ko. Kasi higher siya, same school kami. 3 years higher siya. So, tutulungan ako niyan. Ganun yun. So, anong ibig ko sabihin? Kasi ganun naman talaga magkakapatid. Diba? Away-away, pagka mga issue sa bahay, nagbabatuhan, ganyan-ganyan. Pero pagkalaban yung sa labas, nag-aano na yan, nagtutulungan na yan. Parang ganito ginagawa ni Senator Amy. Diba? Parang ginagawa niya dito, sinasalba niya yung kapatid niya na nag-usap na sila, everything is okay. Tapos, may pitik siya kay VP Sara Duterte. Bothered and confused. Sino ho ba yung mga bothered and confused pag inatake? Sila ho yung mga mahihinang nilalang. Tama, mali. Imagine this. Social, Imagine nyo, si Pangulong Duterte yan. Inatake siya at inatake ng kamera nung panahon niya. Halimbawa, siya presidente. Would you say, Mr. President, I think you're bothered and confused? You would say that. Why? Because Rodrigo Roa Duterte is a strong president. No one can confuse him. No one can make him bothered. Walang nakakagawa sa kanya nun. Tama, mali. Di ba? Yun ang matindi dyan. Okay? Kaya nga, dito, halatang-halatang, babansagan mo, nag-usap daw kasi sila. Nag-usap daw sila at sinabi niya, I think VP Sara is confused and bothered. So, mahinang nilalang si VP Sara Duterte? Ganun ba sinasabi mo? Parang hindi isipin nyo to, with all the noise that is happening right now, hindi nga siya nagsasalita. Tuloy-tuloy ang trabaho niya. In other words, unbothered. Confused. Her program, hindi ho nagbago. Ibig sabihin po, kasi ito ang taong klaseng confused. Ang taong confused ay mga katulad ito walang biro ito, katulad ni Kaloy Abnoy, di ba? Bakit to confused? Pabago-bago ho siya ng statement. Pagbago-bago ho siya ng sagot. Kasi nga confused ka eh. You do not understand kung ano talaga yung pinaglalaban mo. Hindi mo na kaya tuloy kung ano-ano na yung direction ng attack mo. Kasi you're confused. Di ba? Si VP Sara Duterte, hindi ho siya nagbabago ng statement from the very beginning until now. The fight against the CPP-NPA in terms of the education ng mga kabataan, nandun pa rin.
the changes na kailangan sa school nandun pa rin. Ibig sabihin, whatever attack na nakikita o ng mga tao, hindi siya nagbabago. So ano ibig sabihin nun? Hindi ho confused ang tawag dun. Very firm and strong. Why Senator Amy would say that? Tama, mali. Kasi gusto niyang kulayan na mahina si VP Sara Duterte. 'Di ba? Ulitin natin yung statement niya para mas maintindihan natin. Ito. So you have come out in public saying that you're very close also to VP Sara. So, kamusta na po yung dalawa? Well, nagkita naman kami, civil naman, pero it has to be said that VP Sara is very bothered and confused by the demolition job against her. And my brother repeatedly asserts that it's not his doing. Ayan, parang nililigtas niya. Walang kinalaman yung aking kapatid sa lahat ng atake. Ikaw naman, bothered ka. Ay, nako, iniiwasan ko na nga magmura, pero buti hindi ko nasabing gago, no? Hindi ko sinasabing gago si Senator Amy, ha? Kaya nga iniwasan ko sabihin, kasi hindi, Diba? Sana lang, wag ganon. Kasi halatang-halatang buti na lang, hindi ko... Hindi maganda. Hindi maganda yung pinapalabas siya dito. Okay. So, But is ganun, there... nagkakatapatan naman na talagang hindi maganda nangyayari. Pero sana, sa lalong madaling panahon, kung sino man yung pasimuno niyan, tigilan na. Kasi hindi nakakatulong. Kaya nga, take note yung una niyang sinabi, we are civil. Alam mo, when you say you are civil, di ba, in any relationship, when you say, we're just civil, hindi, we do not attack each other, but we disagree on some issues. Kaya nga, we're just civil. Di ba? Something like that. Ibig sabihin, you're not close. Kaya nga, civil lang kayo, Kasi po, yan ang pinapalabas nila noon pa. Si Senator Amy noon pa, bibigyan ko kayo ng a little bit background. Okay? Ganito yan. Kung maaalala ninyo, the start of national campaign of VP Sara Duterte, kung maaalala ninyo, sa mga talagang nakasubaybay nung panahon ni Pangulong Duterte, anong organisasyon yun? Yun po yung Tapang at Malasakit. Okay? Wala pa yung hugpo ng... meron na yung hugpo ng pagbabago, pero ang nagsimula nung Tapang at Malasakit movement was VP Sara. It was held in BGC at nandun po ang mga Cayetano. They were close. As a matter of fact, everyone knows at that time na VP Sara Duterte and sila ni Cayetano was very close. They sit in the front. Alala ko pa noon, Mocha was official at that time, pinupuri siya sa harap. Alam nyo, hindi pinupo sa harap? Si Amy. Hindi siya close. Close-closean lang siya noon. Hindi pa siya senador noon. Nagpapa-close-closean lang siya kay VP Sara. And nagkaroon ng alingas-ngas about the chismis na kesyo, may sinabi daw ang mga Cayetano against VP Sara Duterte. And kilala ko kung sino ang nagsulsul sa kanya nun. Kilala ko po. Sulsulerong bakla ho yung nagsulsul sa kanya. At eto rin pong si Senator Amy, hindi si Senator Amy yung, yung baklang sulsulero. Ito rin si Senator Amy naman ang nag-take advantage nung chismis na pinakalat nung bakla. Sandali lang linawin ko. When I say bakla, walang walang masamang ibig sabihin po nun Okay, linawin natin. Kasi ano ba Tagalog ng gay o bakla, di ba? Kasi wag na natin pagandahin pagandahin. Parang i-demonize, ika nga.
Kasi iba parang, oh, bakit ka naman nagsasabi ng bakla? Eh, ano ba Tagalog niyan? Bakla. Sa Bisaya, bayot. Anong gusto nyo? Gay pa rin? LGBTQ pa rin? Eh, pare-pareho lang naman yun. I mean, yun din naman ibig sabihin nun. Oh, ang hindi bakla, yung mga katulad ni Sas, kasi transgender na po siya. Iba na ho ang label. Pero pag yung lalaki na bakla ho ang tawag doon. Binabae, pareho lang din. Di ba? No sugar coating, ika nga. Tama, maraming salamat sa Francis. So, yun na nga ho yun. Hanggang sa nasira na yung relasyon nila, kaya naging pagkakataon kay Senator Amy na dumikit ng dumikit dito kay BP Sara. So, pinapalabas niya na dikit sila, ginamit during the election nung run ni Senator Amy, na close sila ng mga Duterte, kaya ang laking factor kaya nanalo. Pero at that time, the packaging was close si Senator Amy kay BP Sara. Ngayon, tanungin kita, why would you say civil kayo? If you were close, or if you are close, why would you say civil kayo? Maybe because there's something wrong. Tama, mali. Kunwari, tanongin kayo, kamusta na kayo ni Boss Dada? Civil kami. Hindi, di ba? Isipin nyo. Kamusta na kayo? Civil lang kami. Hindi mo sasabihin yun, ha? Di ba? Pag kamusta na kayo? Malabas kami, magkaibigan kami niyan. Magkasama kami niyan. Hindi mo sasabihin, hindi, civil kami. When you say civil kayo, hindi talaga kayo close. Di ba? Hindi kayo ibig sabihin po, she was deceiving the people, yung projection niya na malapit siya sa mga Duterte. Lumabas, ika nga, di ba? Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Sana, alam nyo, this time, maging matalino na ho tayo. Huwag na ho tayong Kasi kung hindi pa rin po tayo matalino, nagpapabudol pa rin po tayo. Ang tawag ho dyan, ano ho, uli? Tanso.